Laging sinasabi ng marami, faith moves mountains. And in fact, that's a quotation from Jesus. But how does faith move mountains? How can faith make things happen? At yan ang ating pag-aaralan ngayon, how faith moves mountains. At mahalaga maintindihan natin yung spirituality also by triangulation, by looking at it from other angles. And this time, we're going to add the perspective of science, of physics, in understanding spirituality. Kasi ang Diyos ng spirituality ay Diyos din ng science. Diyos din siya ng physics. Diyos siya ng natural law. So, napakagandang magdagdag ng perspective at anggulo sa pagtingin sa mga usual religious subjects. At this time, we're going to look at faith and how faith makes things happen. Sa physics, sa science, merong mga sinasabi na particle physics o ang quantum physics na our consciousness or the act of observing can change reality. Ano yon? Kung yun ay nosebleed sa iba sa atin, ay huwag nyo nalang pansinin. Dahil may mapipick up din kayo sa ating pag-aaral ngayon na hindi scientific o hindi tukol sa physics. So, pag meron kayong hindi maintindihan o ayaw nyo intindihin, palampasin nyo na lang. But really, I suggest that we pay attention to the other angles kasi mas mapapayaman ang understanding natin sa mga katuruan ni Jesus. So, merong branch ng science, yung particle physics, or sabi nga natin, quantum physics. At isa sa mga katuruan niyan, at accepted fact niyan is our consciousness or the act of observing can change reality. At ano yon? Ano ba yung observation? Pagmamasid, panunuri, pag-uurirat, yan ay makakapagpabago ng mga kaganapan sa ating buhay. So magsikap tayo, let's expand our brain, increase our vocabulary, and know more about the mechanics of faith. Yung observation na tinatawag ng physics, how is it done? Sa physics, yung observation is looking into the particle using electron microscopes or by detecting it using particle accelerators or other instruments. Again, kung hindi nyo maintindihan, wag na lang. Palampasin nyo na lang. At yan ay magkakaroon din ng kahulugan mamaya habang umuusad ang ating discussion. Mahalaga, meron tayong maintindihan na observation. Pag may inisip ka, pag meron kang sinukat, pag may sinilip ka, pag may pinagbulay-bulayan ka, observation yon. And observation can actually modify or change matter. Tulad halimbawa ng prayer. Pag may ipinagpe-pray ka isang bagay, observation yon. Kasi inuurirat mo, pinupuntahan mo, pinag-uusapan, tinatapunan ng pansin, pwedeng magkaroon yun ng influence sa bagay na ipinagpe-pray and it can change the physical world or the physical realities of those who are praying. So getting the property, the speed or location of particles, measurement din yun, or getting information. We are adding this perspective to those who appreciate the sciences and have some working knowledge in quantum physics. Pero sabi nga natin kanina, kung wala naman kayong hilig dyan, palampasin nyo na lamang. At try to understand, no? So to observe is to see directly or indirectly. Halimbawa, you can see using a microscope or any optical instrument and look into cells, look into parts of plants, or look into the atmosphere, look out into the sky using telescopes. Basta may tinitingnan ka, nag-o-observe ka. And you can indirectly see particles. Minsan, hindi mo talaga nakita ng iyong mata, but by bombarding it with other particles and making it react to other particles, para mo na rin siyang nakita. Parang billiard. Yung binangga ng puting bola mo, may mga nagbangga-banggaan doon. By just looking at one of them, makikita mo kung paano siya binangga ng iba, para mo na rin nakita yung bumangga. Kahit hindi mo nakita yung bumangga mismo. Kasi pinagbabangga-bangga mo sila. You can do that with matter. You can do that with particles. And because of the precise laws of science, you can expect or predict its current property using its other properties. For example, yung nga sinabi natin, pag kami nagbabanggaan, kahit hindi mo nakita bawat isa, just by looking at one, you will see how it happened. Ngayon, anong kinalaman niya sa scripture? Kung natandaan natin yung mga sinasabi natin tungkol dyan sa laws ng quantum physics.
What are the teachings and practices of Jesus and of other persons in the Bible that show scientific principles of observation that we have just discussed? That to the point, change matter and make things happen in the way we call miracles. Ano ang mga ginawa at tinuro ni Jesus na pwede nating kakitaan ng mga principles na ito ng science? Well, Jesus leads people to observe, for one. Jesus leads people to be conscious of the matter or phenomenon. Halimbawa, illness. O bigyan natin ng pansin ang yung pagiging lumpo. Observation na yun. O tingnan natin kung gaano kakalabo ang mata. Observation na yun. So, ginagawa ni Jesus yun. Then, Jesus gets people to expect first. This is important. This is an important aspect of the Jesus miracles. He makes people expect results. Mark 9:23-25, if you can, Jesus said, everything is possible for one who believes. So by saying that, Jesus is making you expect something pag naniniwala ka. Kailangang maniwala ka, and then you expect a result. John 11:14, so then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him. So yung kanyang mga kasama, binigyan na niya ng expectation na may mangyayari na himala tungkol sa kamatayan ni Lazarus. John 11:40, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So laging in-emphasize ni Jesus, maniwala ka and then expect something to happen. You want to move mountains? You want to see mountains move? Halimbawa sa buhay mo, what mountain do you want to move now? Anong gusto mong baguhin sa iyong situation? Ano ang lagi mong pinagdarasal? Pag-aralan ang mga himala ni Jesus. You want to move mountains? And to see your mountains move? Believe. Then, expect. Meron kasi nagsasabi, we believe, pero hindi naman nag-expect. Dasal lang ng dasal, pero hindi pa rin naman naniniwala sa ipinagdarasal nila. Walang mangyayari pag ganun. You have to believe and expect. Ngayon yung mga ibang tao sa Bible, anong mga naging himala, pagbabago ng matter, ng paligid, through observation. Sa Acts 3:4-7, si Peter merong ganyang ginawa. Merong humihingi sa kanya ng limos, papasok siya sa templo. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, look at us. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. O formula yan ng miracle. Pinataas ni Peter ang expectation. Sabi niya, look at us, believe in us. And then the man gave them his undivided attention, expecting to get something. Then Peter said, yang inaasam mo, hindi yan na ibibigay ko sa iyo. Silver and gold, I do not have. But what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. So una, naniwala yung tao na ito kila Pedro, tapos nag-expect siya, at pagkatapos nag-cooperate siya. Nung siya ay pinapatayo, tumayo naman siya, hindi siya kumontra, at gumaling. But remember, yung paggaling came later. Naniwala muna siya, nag-cooperate muna siya, iniabot din niya ang kanyang kamay, at nag-akma din siyang tatayo, tapos dun pa lang siya gumaling. Hindi siya gumaling muna bago niya gawin yung lahat ng yon. Naniwala muna siya, nag-expect, and he acted according to that faith and expectation. So you want to move mountains? You want to see your mountains move? Believe, expect, and go with the flow. Do not resist. Huwag kang kokontra. Kasi kailangan merong unity in spirit. As we have said, faith moves mountains. At sabi ni Jesus sa Matthew 17:20, doon sa mga nagtatanong, ba't hindi po namin magawa ang gusto namin gawin? Walang himala na lumalabas. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, ang liit nun, buto ng mustasa, parang ulo lang ng aspile.
Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka ron, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So either si Jesus ay nambobola, nagsisinungaling, o nagsasabi ng totoo. And of course, we like to believe na nagsasabi siya ng totoo, hindi siya nambobola o nagsisinungaling. Talagang walang imposible sa naniniwala. So pag kung imposible, ibig sabihin, hindi ka lang kasi naniniwala, hindi ka nag-expect. Hindi ka nag-o-observe enough and you don't believe enough in your observation that you are not able to change matter. That you are not able to change your environment. You are not able to make things happen according to how you want them to happen in your life. Faith, which is really thought, which is actual to the observation in physics, faith, thought, observation affects and changes the form, the composition, and location of matter. In other words, in simple terms, spirit over matter. Faith over phenomenon na napagagalaw ng pananalig ang created things, ang matter, ang physical world. Nakakalakad ka sa tubig, nakakalutang ka sa hangin, nakakapagparami ka ng pagkain, nakakapagpatigil ka ng bagyo. Because faith, thought, observation affects matter. At yan ay paulit-ulit na nangyari sa ministry ni Jesus. Faith even multiplies matter, just like Jesus feeds the 5,000 plus people in Matthew 14:18 to 21. Faith changes matter, like Jesus turns water into wine, John 2:7 to 10. May isa pang prinsipyo ang quantum physics. Ito ay yung quantum mechanics, that the existence of a wave or a particle depends on your point of view. Nothing is certain, nothing is absolute, there are infinite possibilities. Yung kinreate ng Diyos na mundo, nilagyan niya ng tao na kinreate niya in His own image at binigyan niya ng mandate to manage creation. And what we have forgotten to appreciate, if ever people really knew how to appreciate it, was that we were created in God's image. We were given the power and the priorities of God. Maybe fraction, pero meron. So that when we believe, we can actually ride on the power of God to reorganize, to reset, to recreate creation. Walang certain, walang cast in stone, walang immovable. Everything is possible to those who believe. At yan ang sinasabi ng quantum mechanics. The observer's intention, and in our case, maybe faith or prayer, freezes something into a particle or wave into something definite. In other words, yung creation natin parang lumulutang-lutang na hangin, gumagalaw-galaw na alon, sasayaw-sayaw na tubig. Pwede siyang mag-take ng any shape, any form, pero pag nag-observe ka na, and in our case, pinag-pray mo na, pumasok ka na sa kanyang mundo, tiningnan mo na siya, pinag-usapan mo siya, nanalangin ka, inutusan mo siya in the name of the Lord, yung wave na yon, pwede mo nang gawing ice cube. Yung hangin, pwede mo nang gawin siyang liquid o pwede mo gawing solid. Pagka nag-intervene ka through observation and in spiritual terms through prayer and through faith, yung lulutang-lutang dyan na any possibilities available, ginagawa mo siyang definite. Kini-create, nire-recreate mo siya. Importanteng maintindihan natin yan. Quantum mechanics suggests that our consciousness, our thought, our faith creates and recreates reality. Sa maraming mga Hollywood movies, theme nila ito. At nakakapagtaka, ang galing nila mag-isip. Yung iniisip nila kung paano wawakasan yung kwento nila, tapos mag-a-agree sila na gano'n ang iisipin nila, at nagagawa nila yon. Nabe-bend nila ang kanilang environment through thought. Now, faith heals. Take note that faith of the sick person can heal the same person. Sa mga nangyari kay Jesus, Matthew 9:22, lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya."
Past tense ha, pinagaling na, tapos na. Nangyari na muna sa spiritual world yung pagpapagaling, pero hindi pa nangyayari sa physical world. Noon day gumaling ang babae. Sumunod na mangyari sa material world. Ito yung babaeng dinudugo. Sabi ni Jesus, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Bakit hindi ko pa po nakikita? Sabi ganon. Ngayon, gumaling ka na. Nauna na yan sa spiritual world. Bakit? Naniwala ka eh. Sabi mo, mahawakan ko lang yung dulo ng damit niya, gagaling ako. Tapos nag-cooperate ka, hinawakan mo nga, nag-intervene ka, nag-observe ka. In-observe mo yung bleeding. With faith, with expectation, napatigil mo siya. At dahil nananalig ka, creation, heaven, God honored it, and what you wanted happened. At malinaw kay Jesus, hindi ako nagpagaling sa iyo. Ikaw, ang iyong pananampalataya ang may kagagawan niyan. Mark 10:52, sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Again, nauna ang declaration ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na. Dun pa lang nakakita. Matapos na, sabihin ni Jesus na tapos na ito. Tapos na sa spiritual world. Tapos na sa unseen world. And then, nagmanifest sa physical world. At ang ginawa niya, sumunod siya kay Jesus. Sa medical science, meron silang sinasabi na placebo effect. A placebo is anything that seems to be a real medical treatment, but physically isn't. Marami ng ganyang ginawa sa mga ospital, sa mga experiments, sa controlled environments. 2 sets of patients, yung isa papainumin nila ng kung ano lang, hindi naman tunay na gamot, pero sasabihin nila, ito ang gamot sa inyong sakit. At yung isa naman, papainumin nila na hindi naman nila sinasabing gamot yon. So yung mga pinainom ng sinabing gamot ito at pinaniwalaan nilang gamot yon, naggalingan o nakatanggap sila ng mga improvements sa kanilang kalagayan, yung mga complaints nila nawala, kahit yung ininom nila hindi totoong gamot. Kasi naniwala silang gamot yon. The placebo effect is not yet fully understood by science. Why it happens, but it is definitely true and proven and accepted. It is an effect due to the patient's belief in the treatment. At may mga experiments pa sila. Yung may mga pasyente, group A, may nagpe-pray para sa kanila, hindi nila yun alam. At may group B ng mga pasyente, wala nagpe-pray para sa kanila. Yung group A, mas nagre-respond sa medication, mas mabilis naggalingan, at mas nag-i-improve ang situation. Meron talagang power ang prayer. Because prayer is observation. Prayer is intervention with the material world through a spiritual method and a spiritual way. At proven yan that yes, inquiry, prayer, watching what happens in the material world through observation can change it. So yung placebo effect na yan only means faith at work. So may relationship ang mind and body. Placebo effect is due to a person's belief and expectations. Kaya may mga tao na pupunta pa lang sa doktor, nasa daan pa lang, gumagaling na. Meron naman, kahit anong gawin ng doktor, hindi siya gumagaling, hindi siya tinatablan, kasi hindi siya naniniwala sa doktor. Sasabihin niya, ay, ayokong paggamot dyan, kamukha ni kamatayan. So, hindi siya tatablan kahit anong mangyari, kasi hindi siya naniniwala. Kailangan maniwala. In fact, meron akong kilala personally. Siya ay merong religious belief na ayaw nila ng blood transfusion. Pagkatapos, dinugo siya, dinala siya ng kanyang biyanan sa ospital, kailangan ng blood transfusion, ayaw niyang pumayag. Nauubos na yung dugo niya, mamamatay na siya. So, yung biyanan na ang nag-decide, lagyan niya ng dugo. Ako nang bahala. Dali, lagyan niyan. Alam niyo, sa pag-ayaw ng pasyente, kahit nahihina siya, ayaw pumasok sa kanyang ugat yung dugo. Kasi yung kanyang faith, ano mang faith yon, at hindi natin ginadjudge kung correct or wrong yung faith, pero yung faith talaga works and it intervenes with physical reality. Sad to say that patient died. Pero yung kanyang kaayawan na pumasok ang dugo sa kanyang vein, yun ang nakapangyari.
Ganon kalakas yung faith niya na naig kesa sa laws of physical sciences, kesa sa laws of osmosis, kesa sa laws of medical blood transfusion. Expectation, faith, reorders the physical world. Pag naintindihan natin ito, magiging very powerful ang ating prayer life. Hindi magiging parang useless exercises. Mangyayari talaga ang gusto nating mangyari. Matutupad ang matutupad. Belief in something as stimulant stimulates. Belief in something as relaxant relaxes. May mga experiments niyan. Sa medicine, sa therapy. Pag sinabi mong, ito pong ipapaamoy ko sa inyo, nakakaantok. Inaantok na pag naniwala siya. Ito pong papaamoy ko sa inyo, pampasigla. Pero kahit yung pala, pareho lang na tubig lang yon. Pero pag naniwala siyang pampasigla yon, sisigla nga. Yan ang placebo effect. Hindi ibig sabihin useless, ha? Hindi ibig sabihin fake. Ibig sabihin lang, yung paniniwala achieves something. And the stronger the expectation, the stronger the feeling, the stronger the results. Kaya kung minsan yung nakakapanood tayo na kung minsan televised pa yung mga healing session na paniwalang-paniwala yung mga tao, pipila sila na mahihil. Nahihil nga. Kaya lang, sabi nung iba, bukas bumabalik din. Eh siguro nawala uli yung pananampalataya nila. Siguro nang hina o whatever it is. Pero meron talaga nangyayari pag naniniwala ang tao. Faith heals. And note that faith of the sick person heals. But also the sick person's father or mother or master or keeper can intervene. The faith of other interested persons can also intervene. In other words, this is the intercession of a stakeholder. Na ang nag-observe, hindi yung pasyente, kundi somebody na merong kinalaman sa pasyente. In quantum physics, there is a law called entanglement. Ibig sabihin, this is a property of quantum physics where and by which a particle or anything is affected by affecting just its pair. Pagka mayroong dalawang particles na closely associated, matagal na nagkasama, nagkikutan, nagkiskisan, marami silang mga pinagsamahan na particles, minsan nagiging silang pair. And they are already pair forever. Kahit magkalayo pa uli sila, napunta yung isa sa kabilang mundo at yung isa nandito sa kabilang dulo, what happens to one also affects the other. Yun ang tinatawag na pair. Parang pinagbuklod ng posisyon, ng kilos. At sa mga tao may mga pair. Halimbawa, mag-asawa. Sobrang emotional involvement nila. Pair sila. Kaya kung minsan, nagsasuffer yung isa sa malayong bansa, nararamdaman itong asawa na nandito sa Pilipinas. Sa mga kambal, nagiging pair sila as particles na yung nararamdaman ng isa, nararamdaman din ng kakambal niya kahit hindi sila magkalapit. Nangyayari yan kahit na sa mga magulang at anak. Yung mga anak na nasa gyera tapos humahanap ng napakalaking panganib, biglang nararamdaman ng nanay niya. Kasi pair sila. May entanglement. Yung pair na yan is happening to matter, it's happening to particles, but pwede rin person with person. Or person with something. Kung napaka-attach ka sa isang bagay, pwedeng maging pair kayo, magkaroon kayo ng entanglement. At sa mga miracles ni Jesus, may mga ganyang makikita tayo. Halimbawa in Luke 7:7-10, the master asked Jesus to heal his servant. At nung pupunta na si Jesus sa bahay ng master na ito, sabi ng master, huwag na po, huwag na kayong pumunta, maabala pa kayo. Nananalig ako na kahit dito, mapapagaling niyo ang aking servant. And the man who had been sent returned to the house and found the servant well. So, dahil this master was affected by Jesus, the master also affects the servant long distance. In other words, this master and his servant had become pairs in a way that now, nagkaroon sila ng entanglement na noong tumanggap ng pagpapala ni Jesus itong master na ito, na ipatanggap din niya at nailipat sa kanyang servant na malayo. In Matthew 25:22-28, a Canaanite woman had a sick daughter, dying. And she came to Jesus. At sabi niya, pagalingin niyo po ang anak ko. And to make a long story short, kahit wala doon yung anak niya, verse 28, then Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted.
and her daughter was healed at that moment. The affected mother, by Jesus, affects the daughter long distance. And physics talks about this same thing without connecting the two. Tayo lang nagko-connect na ang tawag dyan ay entanglement. So may entanglement. Pwede ka mag-intercede for somebody you love. Pwede mo siyang ilapit sa Diyos. Pwede mo siya ipag-pray. Kasi pag binless ng Diyos yung prayer mo, maililipat mo yung blessing na yon, whether you know how or you don't know how, doon sa ka-pair mo, doon sa ka-entangle mo, doon sa merong kayong commonality at kayo'y merong pagkakaisa at kayo ay sangkot sa isa't isa. Faith changes the spiritual and material world. Katulad sa Hebrews 11:11, si Sarah na hindi na pwedeng manganak, nanganak pa. Kasi nga, nothing is impossible for those who believe. Mark 11:23, tandaan ninyo ito, sabi ni Jesus, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Now, pag tinignan natin yung lokal where Jesus was speaking, it was in Israel, it was around many mountains in Israel, at kahit lalo na sa bundok ng Zion, sa Jerusalem, ang layo niyan sa dagat, ang layo. So dinagdagan pa ni Jesus ng drama yung sinasabi niya. Hindi ka lang susundin ang bundok na tatalon siya dyan lang sa bangin, kahit doon sa malayong dagat. But take note of the quantum physics uncertainty principle. This is another principle of quantum physics, uncertainty. The act of measurement or observation, and in our case, prayer, disrupts the object. Measurement intervenes with and changes the object. Oras na may ipinag-pray ka, may maiiba sa kanya. Oras na may pinansin ka, inilapit ka sa Diyos, pinansin mo ang sakit niya, pinansin mo ang situation niya, dahil may observation kang ginagawa sa kanya, merong mangyayaring pagbabago. The more precisely we know an object's position at the time of measurement, sabi ng physics, the less we know about its whereabouts after the measurement. So, kahit na alam mo kung nasan yung item na yon nung mine-measure mo, pagka-measure mo, hindi mo na malalaman kung saan siya naroon at saan siya pupunta. Kasi yung act mo ng pag-measure, act mo ng pag-observe, act mo ng pakikialam sa kanya, changed that object, changed that matter, changed that particle. So, naalaman mo lang noong ino-observe mo siya. But matapos yun, pupunta siya sa ibang lugar at hindi mo malalaman kung nasan yun. This uncertainty is inherent in the laws of quantum physics. Otherwise, kung hindi ganun yun, you would have a deterministic world which precludes free will. Now, pumapasok yung free will. You see the interplay of physics, quantum physics, and spirituality as we know it from the Bible. Na may free will. Kasi kapag pinag-pray mo ang isang tao, nag-intervene ka sa kanya, pagka meron kayong interaction, merong uncertainty principle that will take effect. Na magkakaroon siya ng pagbabago that is beyond your control and probably will be beyond your knowledge. So, hindi mo pwedeng ma-determine matapos mong makialam sa kanya, matapos kang ma-involve sa kanya, hindi mo pwedeng ma-determine kung anong gagawin niya sa susunod na araw, saan siya nandun sa susunod na taon. At ganun-ganun yung pag-aasawa. Dahil inobserve mo siya sa pamamagitan ng iyong pansin na pagpapakasal sa kanya. Dahil ipinagpe-pray mo siya. Dahil sumasangkot ka sa kanya, merong nababago sa kanya that is beyond your control. So, hindi mo talaga siya makokontrol. So, yung pag-aasawa na yan, yung pagkakaroon ng anak, ganyan din. Yung gusto mo siya makontrol, gusto mong alam mo at ikaw ang nagde-determine kung saan siya pupunta, hindi yun pwede mangyari. Kaya alam natin na merong free will. The law of physics, the law of uncertainty principle in physics tells us, and it agrees with, the theological teaching of free will. Kaya yung merong predestiny at merong free will, mas kakatigan ng physics and the sciences yung free will. Kasi merong physical laws known
to the science of physics that says the same thing. Even with infinitely accurate instruments, sabi ng physics, we cannot predict the future actions of subatomic principles. And therefore, we cannot predict the future of macroscopic particles, like people, either. Ito ang sagot sa questions on predestiny. Kung huhugot ka ng sagot sa quantum physics. But remember, the laws of nature were made by God, so the laws of physics were made by God. You can rely on the laws of physics. Tapos, meron pang unknown, meron pang wild card, sa physics din, yung tinatawag naman sa Bible na time and chance. Dahil hindi mo alam, hindi mo pwedeng kontrolin ang pupuntahan ng lahat ng matter, lalo't nakialam ka na sa kanya, nag-observe ka na, merong chances, may possibilities na may mangyaring wala sa expectation mo. At sabi sa Ecclesiastes 9:11, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan, at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Sabi ng Ecclesiastes 9:11, bad luck happens to all. Sabi ng ibang version, time and chance happens to all. Yung nagsasabi ng time and chance, ayaw kasi nilang sabihin yung word na bad luck. Kasi maraming mga religious people na ayaw gamitin yung word na yon, although the Bible says it. So, wala talaga nakakatiyak. Walang nakakaalam. Sasabihin ng iba, nung pinakasalan ko po siya, ganitong ugali niya, ba't kaya na iba? Kasi nga meron namang mga basic laws ang quantum physics na pwedeng mangyari sa ating buhay. May mga pagbabago tulad ng uncertainty principle. It cannot be within your control. So count on the occasional occurrence of bad luck, as we have mentioned above. But generally, believe in the usually fixed laws of nature and science. Part din ito ng law. Konti lang yung bad luck, konti lang yung hindi mo naintindihan ba't nangyari, pero merong ganung possibility. Mag-iwan lang tayo ng space sa buhay natin for such things. At kung uulitin natin yung sabi ni Jesus, nothing is impossible for those who believe. Kung meron kang dapat i-develop, belief. Faith. More than scholarship, more than understanding biblical languages, more than understanding the background of the verses, more than the science of hermeneutics, more than all of these scholarships, ang dapat ine-develop talaga ng anak ng Diyos is belief. Mark 11:24, kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo ito, past tense natanggap na, at matatanggap nga ninyo yon future. This is a very important revelation. Na pag naniwala ka, paniwalaan mong natanggap mo na. Pag may pinag-pray ka, pinag-pray mo dapat na natanggap mo na. So dapat nagpapasalamat ka na lang hindi ka na humihingi. Di ba? Sabi nga sa Bible, sabi ni Jesus. Huwag kang hingi ng hingi. Your Father knows what you need before you ask Him. Hindi mo kailangan mag-shopping list, maglista ng mga hinihingi. Alam na yun ng Diyos. Why inform God about what you need and what you want? Pero sa prayer mo, dapat ang nangyayari is, naniniwala ka na natanggap mo na yung pinagpe-pray mo. At pag naniwala ka na, matatanggap mo na yon. Pero ang nauuna, naniniwala kang natanggap. Paano naniniwalang natanggap ang pinag-pray? Halimbawa, nagpe-pray ka na magkaroon ka ng pera. Paano ka maniniwalang natanggap mo na? Di kahit hindi pa dumadating yung pera na yon, generous ka na sa iba. Mapagbigay ka na sa iba. Hindi ka na nagwo-worry about your next expenses kasi pinaniwalaan mo nang tinanggap mo na. At pag napaniwalaan mo na yon, dun pa lang darating yung tunay na pera sa buhay mo. Pero pag hindi ka muna naunang naniwala at hindi ka nag-behave as if naniniwala ka nga at hindi ka kumilos bilang isang naniniwala, hindi ka darating sa point na darating yung hinihingi mo. Halimbawa, yung babaeng widow na pinuntahan ng prophet, walang pagkain, merong taggutom, ang natira na lang sa kanya, konting langis, konting harina. Sabi ng prophet, unahin mo ako, pakanin mo ako,
at hindi ka mauubusan yung harina mo. Alam niyo kung ba't hindi naubusan yung babae? Kasi naniwala siya sa prophet. At paano natin nalamang naniwala siya? Yung huli niyang harina, yung huli niyang langis, niluto niya, ginawa niyang tinapay at ibinigay sa prophet. Yun ang naniniwala. Pero yung nagsasabing, ay, paano yan? Mauubusan kami at sa lagay, bibigay ko sa kanya, dinawalan na kami. Wag na, amin na lang to ng anak ko. Tapos sinolo nila, bukas wala na, namatay na sila sa gutom. Kasi hindi talaga sila naniwala. Okay, naniniwala kang pagagaling ka ng Diyos? Nasaan ang kilos mo na pinagaling ka na? Nasaan yung kilos mo na ibinigay na sa yung kailangan mo? Ipinagpe-pray mo sa Diyos na magkaroon ka ng asawa? Nasaan yung kilos mo na binigyan ka na? Inireserba mo na ba ang sarili mo? O ipinamimigay mo kahit kaninong unang dumaan? Yung kilos mo dapat, yung ginagawa mo sa buhay, is already an expression sa paniniwala mong natanggap mo na nga. So, ipinagpe-pray mo na magkakaroon ka ng trabaho. Anong kilos mo na may trabaho ka na nga ibinigay sa iyo ang Diyos? Nagpe-prepare ka na? Nagpe-prepare ka ng pumasok? Naghahanda ka na sa mga skills mo? Hinahanda mo na yung mga kailangan mo para sa trabaho na yon? Pag ginawa mo na yon at naniniwala ka na ngang tinanggap mo na, dun pa lang darating. Kaya maraming prayer, sayang. Kasi hindi ka naman naniniwala na yung pinag-pray mo, ibibigay. Gusto mo, ibigay muna bago ka maniwala. Gusto mo, dumating muna yung sagot bago ka talaga maniwala. Hindi mangyayari yon. Dahil sabi ni Jesus, maniwala kayong natanggap na ninyo past tense at matatanggap nga ninyo yon future tense. Mark 9:23, may nagsabi kasi kay Jesus, kung may magagawa po kayo, gawin nyo naman para sa amin. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Parang sinasabi ni Jesus, hindi ako, kundi ikaw at ang faith mo ang gagawa niyan. Matthew 21:22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Laging ang tanong ng mga tao, how to pray? May mga seminar pa, how to pray? Meron pa mga training, mga manual, how to pray. Hindi methods ang how to pray. Isa lang yun. How to pray? Believe. And the training that you really want and need is not on method. It is on belief. Huwag kang mag-train ng how to pray, how to project your voice, how to do this, how to do that, anong gagawing language, anong posture. No. Trainin mo ang espiritu mong manalig. Kasi pag nananalig ka, hindi mo na kailangan mag-pray with words. Kasi yung tunay na prayer, hindi with words, with imagination, with feeling. Nagpe-pray ka na pagagalingin ka, ang umaandar na sa iyong utak, ang nai-imagine mo na at nararamdaman mo na talaga is galing ka na. Dahil naniwala kang tinanggap mo na. At pag nakarating ka sa ganong stage ng paniniwala, na tinanggap mo nga ang hinihiling mo, dun mo pa lang talaga matatanggap. Faith muna, belief muna, angkinin mo na muna, believe that you have received it, and then after believing that, and living your belief, living it out, then you will receive it. Nothing is impossible for those who think and believe, for those who are conscious. And if we're going to use the terms of quantum physics, nothing is impossible for those who observe, those who pray, those who believe. Training should not be on method of prayer, but on observing, on pakikisangkot sa particle, sa bagay, sa idea, sa phenomenon na ipinagpe-pray. Is prayer an act of observing? An academic question. In extension, yes. To extend the laws of quantum physics. Because praying is like measuring. You are trying to get the information you want or for an event to happen. Observation yon. At ganun ang ginagawa ng prayer. Praying is like predicting or expecting an outcome. Ganun talaga yon.
Kaya sabi, di ba, ipagpasalamat mo na natanggap mo na. Kasi ang prayer, hindi lang umaasa. No! Naniniwala kang tinanggap mo na. You are predicting and expecting an outcome. And in physics, observing ang tawag doon. In religion, prophesying ang tawag doon, which is believing and claiming. Kaya yung mga naniniwala sa prophecy, they live according to what the prophecy says. So if you believe in your prayer, do you live according to what your prayer says? Yung, Lord, baguhin niyo po ang aking ugali. Okay, naniniwala ka ba na binago ka na? At ang katunayan na naniniwala ka, yung action mo, iba na. Yung mga pananaw mo, iba na. At pagka ginawa mo yon, dahil naniniwala ka to the point of living it out in your life, the real thing will happen. But it has to happen first in your life, in your heart, in your mind, in your lifestyle. Tsaka palang darating yung material, physical, earthly sagot. Matthew 17:19-20. Pagkatapos ng sila-sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka ron, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. At hindi lang yung fig tree, ang pinapalalipat, pati yung bundok. Pwede daw mangyari yon because this is about the fig tree incident. Ngayon sa physics, sa quantum physics, may isa pang principle called quantum tunneling. Ano yon? A phenomenon when a particle is able to penetrate a barrier that it should not be able to go through. May ganong phenomenon ng quantum physics. Yung particle na hindi niya kayang sumuot sa isang lugar, halimbawa bola, hindi niya kayang sumuot sa pader, pwedeng mangyari. Yun ang sinasabi ng quantum tunneling. Sometimes, an electron will tunnel to a location where, according to classical physics, it could never appear. Nangyayari yan sa tunay na buhay na may mga electrons na bakit nakasuot, nakalampas sa ganitong mga barrier, samantalang kung papakinggan mo lang ang classical physical laws, hindi yun pwede mangyari. Pero nangyayari as understood from the lenses of quantum physics. It is like bombarding a wall with a tennis ball. In classical physics, the balls will never be able to get through. Unless, of course, you throw the ball with enough force to break the wall. But in quantum physics, everything is a wave of possibilities. Remember, pinag-aralan na natin na sa quantum physics, walang permanent, lahat in continuous creation and recreation, at by intervention, by observation, pwede mong baguhin yung nag-i-exist na mga bagay-bagay dyan. So yung particles, like the ball, will have a possibility of appearing on the other side of the wall if you give them enough chances. That is what quantum physics says. It's like throwing the tennis ball to the wall many, many, many times. Then one of those times lulusot siya. On one chance of possibility, it will go through the wall. Ang tawag doon, spiritual tunneling. Ngayon, anong tawag diyan sa spiritual terms? Pray without ceasing. Na kahit yung parang imposibleng mangyari. Yun ang sinasabi halimbawa ng laws. Sa quantum tunneling, pag hindi mo tinigilan ng kagagawa ka uulit, one chance, magkakaroon yan, lulusot. So, pag pinaandar natin yung laws of tunneling, ginawa nating spiritual tunneling, sabi sa Ephesians 6:18, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. And 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Pray without ceasing. Palagi kayong manalangin. Sa kauulit nyo, kapapanalangin nyo, kahit yung imposible will have one chance that it could happen and it can happen.
James 5:16-18. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y manalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Quantum tunneling. Yung ipinagpe-pray mo, huwag mong pagsawa ang ipag-pray. Kasi hindi mo alam na biglang magkaroon ka ng chance, makalusot yung isang prayer mo through the wall na tinatawag ng quantum physics na quantum channeling. Na tinatawag lang natin na fervent prayer, persistent prayer, yung hindi maawat na faith. Because faith can move mountains and faith can make tennis balls pass through concrete walls. But pray from and out of faith. Pray expectantly. Pray in spirit. Hindi kailangang words. And pray not just with affected, empty words. Kaya sa prayer, ang turo ni Jesus, Matthew 6:5-8, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Bakit ganito ang turo ni Jesus na huwag ganito ang prayer? Kasi mahirap mag-focus. Mahirap manalig, mahirap maniwala, mahirap mag-expect, at mahirap mag-tunneling kung meron kang audience na iniintindi, kung tinitingnan mo pa yung volume ng boses mo sa panalangin, anong vocabulary mo, anong words ang gagamitin mo, paano mo sasabihin ng maganda para ma-impress sa mga tao o para maintindihan nila, paano ka magfo-focus sa faith mo, paano na yung quantum tunneling mo. At sabi ni Jesus, tandaan ninyo, yung mga ganyan mag-pray, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, aking mananampalataya, aking anak, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. Kasi kahit hindi mo nakikita yung ama mo, mas mabuti nga kasi yung imagination mo will be limitless. Then, malalampasan niya ang mga physical laws. At pag walang tao, wala kang i-impressen. Wala kang performance. Makaka-focus ka on believing, makaka-focus ka on imagining, makaka-focus ka on feeling as if you're already receiving the answer. Kasi sa prayer, for it to work, dapat mag-agree ang iyong heart and mind. Mag-agree ang iyong thought and feeling. So, hindi pwedeng iniisip lang ng mind mo yung prayer, tapos hindi mo naman na-feel. Hati ka nun at ayaw ng Diyos sa hati. Kailangan buo. Buo ang loob, buo ang pagkatao, buo ang prayer. Pagka nag-iisa kang nananalangin, bagamat merong advantages ang group prayer, lalo kung nagkakaisa talaga kayo, nagkakaintindihan kayo, walang impression na gusto mong gawin, walang pasikatan, walang controlling of others, napaka-effective din ang group prayer. Pero sabi ni Jesus, kung talagang gusto mo ng very effective prayer, pray alone, in private, where you could be alone with God. Because you could observe, you could focus, you could concentrate. You could do quantum tunneling. You can train energetic, bombarding thought on your subject. Hindi ka sabog. Hindi ka kailangan makinig sa prayer ng iba tapos hindi mo maintindihan, may kulang-kulang na words ka naiintindihan, hindi mo maintindihan yung pronunciation niya, minsan na-offend ka pa, minsan natatawa pa yung iba pag may maling nadinig na word. Paano ka nun magkakaroon ng quantum tunneling? Paano ka mag-observe at magfo-focus? At sa patuloy ni Jesus, then your Father who sees what is done in secret, meaning focused, will reward you. Meaning your expectation will be materialized. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang mga sinasabi. So words, especially when spoken to be heard by others, could actually become hindrances.
abala, sagabal sa tunay na pakikipagtalastasan sa Diyos. Sabi ni Jesus, huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Pero may mga prayer meeting, nakalista pa sa board yung mga hihilingin. May naka-assign pa sinong hihiling nito, sino mag-o-open, sino magko-close. Inimbento lang yan ng mga tao, pero hindi ganyan ang prayer na itinuro ni Jesus. Prayer is not to inform, but to create and to recreate. And for that to happen, there must be fervent focus. There must be utmost and complete attention to what you are doing so you can observe, you can intervene, you can recreate creation. Group prayer could also be effective, but only when all those who are present pray as one and when they totally agree. Matthew 18:19, tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. So when two agree, God will give it. But two does not always have to mean two distinct persons. Well, it can really mean that, pero hindi limited doon ang meaning. Two here could be one person's heart and mind, feelings and thought. Yung tao, parang two, yan eh. Meron kang puso at isip. May nadarama ka at meron kang iniisip. Kaya dapat agree yun. When your feelings and your thought, when your heart and your mind agree, buo ka, isa ka lang, magaganap ang iyong pinaniniwalaan at hinihiling. True, powerful, effective faith and prayer that moves mountains come from one heart and mind, one feelings and one thought. Kaya dapat faith mo buo. Kung may kasama ka, iba yung paniniwala niya, hati na kayo, wala na kayo ma-achieve. At kahit nag-iisa ka, hindi ka naniniwala sa sinasabi mo, hindi ka naman talaga nag-expect sa ipinagpe-pray mo, hati ka rin, don't expect that it will happen. James 1:6-8, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. How could you quantum tunnel? How could you focus and keep on hitting that wall with the same ball kung hati ang iyong loob? Faith, thought, observation alters created things, recreates created things, transcends, bends, overrides, remakes natural law. Yes, may natural law. At habang kaya mo, up to what is possible, observe and submit to natural law. But you are not limited to and by natural law. Kasi meron ding, ngayon ay ibinubunyag ang quantum physics na matagal lang itinuturo ni Jesus, faith can move mountains. Faith can override natural law. Pero, unless you really have the conviction to override natural law, it is simpler and easier to just abide by it. Pero kung talagang kailangang ma-override yan, and then, i-override mo siya. But through what? Through tunneling, through observation, through prayer of faith para tumalab. As first choice, as automatic fallback, as to be more certain, observe natural law. But when able, when empowered by great faith, change, modify, reorder the physical world by, with faith, prayer, and expectation. Because God says, and then the physical world complies. God said, let there be light, nagkakalight. Jesus rebukes the wind and the waves, tumitigil. Si Pedro, sabi niya kay Jesus, papaglakarin niyo po ako sa tubig, gusto kong pumunta sa inyo. Sabi niya, halika. At naglakad siya sa tubig. Kasi naniwala siya. At kailan siya hindi lumubog? Nung tumungtong na siya. Hindi yung sinabi niyang, i-prove niyo muna na hindi ako lulubog bago ko tumungtong. Tumungtong siya, at saka siya hindi lumubog. And Jesus says to us, to His disciples, believe, then command this mountain,
and it will comply. John 11:39-40. Alisin niyo ang bato, utos ni Jesus, dahil bubuksan yung libingan para pabangunin niya at buhayin si Lazarus. Ngunit si Martha, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? So pag sinabi mong, yes, naniniwala ako, Lord, buhayin mo po ang aking kapatid, buhayin mo ang aking kapatid, buhayin mo ang aking kapatid, tapos nung bubuksan na yung bato, tinatakpan mo yung ilong mo dahil maaamoy mo yung baho, hindi ka naman naniniwala na bubuhayin kasi meron man naman buhay na mabaho. Pag nagtakip ka ng iyong ilong o sinabi mo, huwag nating buksan kasi aalingasaw, hindi ka naniniwala sa sarili mong prayer. Yan ang sinasabi natin kanina pa. Kung talaga naniniwala ka, you will live and act it out in your practical life. Your faith will be displayed by your actions, by your lifestyle. Yung naniniwala ka na magpo-provide ang Diyos, mabait ang Diyos, pray ka ng pray na mag-provide sa'yo, tapos ang damot-damot mo para siguradong meron ka, hindi ka naniniwala sa prayer mo. Naniniwala ka, Lord, provide niyo po kami ng needs namin, bigyan niyo kami ng mga pangangailangan namin. Therefore, sa action mo, hindi ka na madamot, palabigay ka, kahit hindi pa dumadating yung hinihingi mo. In fact, kaya nga darating yun, kasi naniwala ka na to the point na nagpapamigay ka na ngayon, generous ka na, as if ang yaman-yaman mo na, hindi pa naman. Kasi, sa puso mo, nangyari na yung prayer mo. 1 Corinthians 2:9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hindi pa daw natin na-imagine kahit konti yung mga lahat ng tunay na regalo ng Diyos, inihanda niya at handa niyang ibigay. Bakit hindi natin nakikita? Ba't hindi sumasagi sa ating isip? Limited kasi tayo ng ating little faith. So, pinag-aralan natin ang mga tinuro ni Jesus, ginawa ni Jesus, at kinalkal natin ang quantum physics. At nakakita tayo ng mga pag-submit ng quantum physics sa mga high spiritual laws na itinuro ni Jesus. Teach and discipline your heart and mind to believe, to expect, to live your ideal, and then you will see. Paano i-apply ang mga principle na ito ngayon sa mga ipinagpe-pray natin, lalo ngayong quarantine, panahon ng quarantine? Paano i-apply yung tunneling in prayer? Paano i-apply yung observation that you really focus on something, believe, and already behave, and believe that you have accepted the answer so that that answer will arrive. Pagbulay-bulayan, pag-isip-isipan. At huwag ire-refuse na mag-aral ng Biblia na gumagamit din ng lente ng mga ibang sciences, ibang branches of knowledge. Because the earth is the Lord's and everything in it. All scientific laws, all aesthetics, all policies, all systems were created by God.